Sa pumili ng I like you card, ito ang inyong reading. May mga kakaibang ingay sa umpisa pa lang ng inyong reading. Pero tingnan natin kung ano nangyari ngayon sa iyong ex. I feel na itong tao na to nagsisinungaling siya ngayon sa social media. I feel like whomever this is, sa sense ko na karmic itong tao na to at marami siyang passion energy. Okay, so i-clarify natin yung cards. Okay, mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. So I was able to cleanse the room. So far naman na-sense ko na mabigat yung energy. Kaya siguro nila ako pinag-cleanse. I'm sensing fake it till you make it. So kung ano man ang posting nila, please huwag kayong maniwala. I'm sensing low income. At na-sense ko rin na madrama yung kanilang buhay. Another dimension. I'm also sensing third-party situation. And the truth is coming out is also what I sense, okay? I feel like this person regret and feeling guilty about something, okay? So, ano nangyari ngayon sa kanyang buhay? So, sa ngayon, may work siya, so you can see here. Pero with a beautiful and hesitation, nagdadalawang isip siya tungkol sa kanyang work. Hindi siya kontento kasi naghanap siya na mas maganda sana yung income o kaya magandang trabaho. Hindi siya kontento kung ano man na meron siya kasi, you know, hindi sapat yung kinikita niya doon at pangarap niya na umasenso or yumaman. As you can see. So, you have to gain and grateful. So, ito yung sinasabi kong fake it till you make it, okay? So, pinapakita niya siguro sa social media na okay si career, may pera siya. At saka pinapakita niya sa social media na grateful siya about sa kanyang work. But in reality, you know, nagdadalawang isip siya about sa kanyang work. Hindi niya talaga mahal yung kanyang trabaho. Lesson that we have is this one, okay? So, kung meron man siyang relasyon, guys, hindi rin maganda yung kanyang relasyon. Kasi, I feel like with this imagination, so meaning lang nun, na I'm sensing na meron tao na kanyang kaibigan na nagpe-betray sa kanya, as you can see here. And we have the right here, so maybe may kulam na nangyayari dito sa kanyang relasyon. So, let's see what else do we have here. So, we got the transformation and I really sensing na naiiyak siya. So, as I told you, madrama yung kanyang buhay, okay? Puno ng argument at kung may karelasyon man siya, hindi maganda yung nangyayari doon. As you can see here, I feel na itong tao na to at saka yung mga tao sa kanyang paligid, you know, hindi sila close kay God. O sakali man may connection sa Panginoon, nauto pa rin sila ng evil entity, okay? I really sense kasi hindi masyadong strong yung faith. To be honest, kaya mabilis silang nadidistort at laging ninamalas, as you can see, laging may away sa connection. Kung ano man na meron sa kanilang something na stable, this has to do with their career. As you can see here, yun nga lang, instead na magpasalamat or grateful sila sa kanilang career, may nisip nila na mag-give up sa kanilang career.
Kasi nainis sila, may pangarap nga silang maabot, kaya balak nila sana na I'm really sensing na mag-apply sa iba, honestly. Pero I feel here na yung mainam nilang gawin is magstay kung ano man ang work nila sa ngayon, because that is something that's definitely stable sa kanilang buhay sa ngayon, and they need to appreciate it more. Okay, so we have the I like you card, and it says here, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Okay, so itong tao na to, you know, I really sense na in the dating scene sila sa ngayon, pero yung kanilang partnership with a person nasa alanganin, it's kinda like a dreamy energy. Okay, it's nothing that's set in stone na anytime it will actually go hindi siya maglalas. Okay, nasa sense ko parang may nagbe-betray na friend dito. Okay, or maybe hindi pa ganun ka sa relasyon, maybe they're just friends. Okay, may tendency rin kasi ma-friendzone siya, parang mababaw kasi yung energy ng kanilang relasyon. Okay, and anyway, kaya dun sa kanilang social media, everything there is fake. Okay, kung sakali man nagpo-post siya about sa kanyang karelasyon, hindi stable na relationship yon. Parang lang iihip lang ng hangin, mawawala na yung relasyon. Kasi it's only an imagination. So you can see with that card. So let's see what else do we have here. So we have this one of the greatest blessings, but it's in reverse. We have the karmic. So as I told you, karmic yung kanilang vibe. Kasi hindi sila nakokontento with regards sa blessing na binigay sa kanila ng Panginoon. Hindi nila kinoconsider yung job nila as someone that is one of the greatest blessing. So we have this one for you with love in easier ways. So as I told you, alanganin yung kanilang relasyon. Parang plastikan lang ba? Yung nasa sense kong vibe. So, you have the weak in easier ways. So, weak yung kanilang relasyon. And we also have the use. I feel na naiyak siya, honestly, sa kanilang relasyon. And we got this one in easier way. We also have the special in reverse. I'm really sensing a numb energy, okay? So with regards sa kanilang relasyon, I don't really sense love there, honestly. Lalo na si with love is naka in either way. So as I told you, plastikan lang yung kanilang relasyon. And this is somebody who thinks that their relationship or yung kanyang karelasyon ay hindi special, okay? Wala yung wow factor. Maybe sa umpisa meron, pero nagsawa sila, okay? Hindi sila nakokontento, yun talaga yung kanilang vibe. At may tendency talaga sila mag two-timer. At with regards sa kanilang job, may tendency na bila silang aalis, maghanap ng ibang work. So far na sense ko sa kanilang energy vibe din na meron din silang blockage with regards sa kanilang throat. And dahil din yun sa kanilang pagkukunwari sa social media, yung mga pinapakita nila doon ay walang katotohanan sa totoo na nangyayari sa kanilang buhay. So, you have the 10. So, as I told you, anytime soon, yung kanilang relasyon ay magbe-break. Okay? And yung 10 din, pwede rin yan sa kanilang career. Kasi nakita ko sa career nila na binabalak nilang i-ending kasi hindi sila kontento sa kung ano meron sila. So, we have this one here. So, we got this. So, meron ng spell work dito, guys. Okay? I'm not quite sure kung itong tao na to yung nag-curse or yung kanyang partner. As you can see. If ever somebody curse, kung sila man yung nakulam, guys, hindi nila nakikita yung katotohanan, to be honest with you. Because with the use in reverse, ibig sabihin lang nun na baka ginagamit sila ng partner nila but they're not aware. Kasi bulag sila, may curse na nangyayari dito. Okay? That's why they can't see things clearly at magulo din yung kanilang decision making. Next that we have is this one in reverse. So as I told you, hindi nila talaga mahal yung lover nila. Alam nila
na walang pagmamahal. Okay, walang yung wow factor na nakikita nila sa kanilang partner. Kaya siguro yung partner nila yun, ginagayuma sila. As you can see. And that's also the reason why in the beginning nasa-sense ko na para may passion energy. So, ibig sabihin lang nun na kung sino man ang partner nila, ginagayuma sila para magkaroon ng ganun na passion energy at magstay sila sa connection na yan kahit na ayaw nila. Next that we have is this one in either way. So, to be honest with you guys, hindi sila natutuwa talaga sa kanilang buhay, okay? Kasi itong tao na to, I'm also sensing na may galit siya sa buhay niya kasi siguro pangarap niya na magkaroon ng bahay, magandang bahay, malaki yung kinikita, and so on. Pero nakita niya kasi hindi gano'n yung nangyayari, okay? Kaya hindi niya nakita yung maganda sa kanyang career. Kaya gusto niya lumipat ng work. Pero so far naman, sa nakita ko naman sa work niya, honestly, is something na stable, you know, kung ayusin lang niya. Okay, may tendency siyang ma-promote, okay? Pero itong taon na ito, hindi yan nakikita na ganun yung mangyayari, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Alam niya, na-sense ko yung kanta na what the world needs now is love. Okay, sweet love. So, siguro this person really longs for love. To be honest, at hindi niya kasi nakita yan sa karelasyon niya sa ngayon. Kasi first of all, di ko talaga gusto rin yung vibe ng kanyang karelasyon. Kasi, you know, to be honest, kinukulam siya ng taong yun. Minamalas siya at laging nag-aaway sila ng partner, okay? Parang in and out yung kanya love life. Roller coaster vibe, okay? Dahil sa kanyang kalungkutan, may tendency rin na maghiwalay sila as mag-focus na lang siya sa kanyang work. Kasi I really sense na nagpapabigat sa kanyang buhay is definitely relasyon din. Next that we have is a star and this one. So, I'm kind of like feeling na itong tao na to na ex mo, you know, yung stable lang talaga niya ay yung career. Pero with regards sa kanyang tao, alam niya, we have this one, alam niya na hindi ito mabuting tao. At hindi rin ito mapagmahal, kaya hindi niya nakikita na wow factor yung kanyang karelasyon at wala din siyang passion sa taong yun. So kaya tayo nakakasense ang passion kanina kasi ginagayuma or kinacurse siya ng kanyang karelasyon na ginagawa siyang passionate kahit na ayaw naman niya sa tao. Sa taong kinakasama niya sa ngayon. Kasi maybe what happened to this person is that nagkaroon siya ng realization or nakita niya na hindi talaga mabuti. Hindi maganda yung asal ng kanyang karelasyon sa ngayon. So, that's a reason also why we have the karmic here. Okay, ibig sabihin lang nun na kung sino yung karelasyon niya ay karmic din at itong tao na rin to na tinanong mo sa akin ay karmic din. Okay? So, pareho lang sila ng vibe kaya itong tao na to nakaakit ng somebody who's like them too. Okay, so I think na may dapat lang siya talaga ma-realize sa taong ito and that's the reason why they met, okay, to realize things. Para din to sa kanyang transformation to become a better person. So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng Healthy Choices card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung
Anong nangyayari ngayon sa iyong ex? Nasense ko yung kantang ang gaan-gaan ng feeling. So far, masaya siya sa kanyang trabaho sa ngayon. Pero, nasasense ko rin na mag-isa siya sa kanyang buhay. Yung iba sa kanila kaya sila alone dahil sila ay mayroong tinatago. I wonder why, pero tingnan natin, okay? Clarify natin yung cards. I'm sensing iba sa kanila ay nag-online dating. Okay, itong tao na to nagsisinungaling sa kanyang tao. Kasi remember na this person is into online dating, okay? I feel na naiyak siya kasi I feel na hindi maganda yung I really sense more sa pag-uugali yung kanyang tao na karelasyon sa ngayon. Tinatago niya to sa kanyang tao yung secret na yun. Kaya nasa-sense ko yung kanyang vibe, may pagka-energy ng single. Meaning lang nun ay siguro naisip na niya lumayo sa kanyang karelasyon, nakadate niya online. Okay? Pero with regards sa kanyang work, okay si work. Yung problema lang ay single siya. So, bali love life lang yung wala sa kanyang buhay. And we have the promise and guide. So far, I feel here na meron nga siyang karelasyon. At itong karelasyon niya, gusto niyo sana na mag-travel para sila ay magkita. As you can see here. Next that we have is confident and self-love, okay? So, kung sino man yung tinanong mo sa akin, this is somebody na talagang kaya niya tumayo sa sarili niyang paa. Hindi na niya kailangan ng karelasyon to complete him or her kasi complete na siya on their own, okay? I feel na naiinis siya at nagagalit. Ito yung pakiramdam ko sa energy niya. Kasi maybe, kung sino man yung karelasyon niya, masyado siguro nakaasa sa kanya. Okay? So, medyo na-gets ko yun nandito. I feel here na inaasa or umaasa yung kanyang karelasyon na siya yung mag-travel papunta sa tao na kanyang kasintahan. Okay? Kasi itong tao na to, stable na. Okay? So, I really feel na madalas pinagdarasal, honestly, na magkaroon sana siya ng karelasyon na talagang magpapatira niya sa bahay, kakasal siya, pero I really sense na malungkot siya kasi nga nagpapanggap siya na okay siya ng kanyang partner sa ngayon and siguro nangangako siya, pero sa loob-loob niya, ayaw niya ng partner na to. Okay, gusto niya iba sana. So, kaya minimiss niya na sana kung sino man yung makarelasyon niya, talagang makasundo niya, talagang gusto niya talaga na itong tao na to tumira sa bahay, at I'm sensing na nagsisinungaling siya. Siguro ito yung tao na ayaw ng kasalan, gusto lang live-in partners. Okay, yun ang nasa-sense ko sa kanya. Next that we have is this one. So, I feel here, okay, kaya pala hindi siya feeling easy sa kanyang karelasyon. Okay, kasi siguro nakita niya to kasi yung kanyang karelasyon, nakita niya tong evidence na to na gusto ng tao na yun na magkaroon sila ng pamilya. At dahil dun sa family na yon ay magiging stuck siya sa tao yun. So, nalaman niya,
Okay? So, yung lesson learned dito is mag-focus na lang siya sa work at hindi na niya pansinin kung sino man yung karelasyon niya sa ngayon. Kasi, yung balak gawin ng kanyang karelasyon, gawin siya stuck by having a family or kid together. Okay? At as I told you, para nakaasa sa kanya yung kanyang tao. Kaya hindi niya nagustuhan. Okay? Yung gusto niya sana is somebody na magpapadama sa kanya ng eternal love. At I really feel yung iyak dito na energy. Okay? So far yung magandang energy na masaya siya is with regards sa work. At saka, ang balance talaga siya. Yung nagpa-balance sa kanyang buhay sa ngayon is nagkaroon siya ng ka-date online na pakiramdam niya ay hindi niya type. Okay? Kasi yung type niya is yung talagang genuine na mahal siya dahil sa love. At hindi dahil sa gagawin siya na gagawin siya na taga-ahon sa hirap. Yun yung pakiramdam ko. Okay, so siguro na-detect niya na manggagamit yung kanyang partner sa ngayon. So far, as I told you, maganda yung kanyang career, okay? Naayon yung kanyang career sa kanyang talento talaga at maganda yung environment doon kasi kasundo niya yung mga tao. And with the royalty being here, so high-paying job yun. So kaya itong karelasyon niya, nag-ahabol sa kanya kasi maybe this person is aware na malaki yung kinikita ng iyong tao. So you have the healthy choices. It says here, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So far, as I told you, yung energy na taon to masaya on their own. Okay? At siguro, dahil nga napapansin ng mga tao na mayaman siya, kaya itong taon na to, lapitin ng mga taong gold digger. At malungkot na karelasyon niya sa ngayon is ganun yung vibe ng gold digger. At, I'm happy na aware siya ng gold digger kung sino man yun at pwede niyang takasan. Because this person is actually divinely guided na iwasan. As we can see, okay? Kasi may clue na, and dapat na niyang gawin is, umalis na sa relasyon na yun at mag-focus na lang sa kanyang work. So, let's see what else do we have here. So, we have this one train. So, yun nga may balak sa kanya yung kanyang kadate, okay? Nagawin siyang stuck by having a baby with them. So we have this one in either way. We also have, we have this in either way. Okay, itong taon na to kalahating masaya, kalahating malungkot. Masaya siya because of the work. Maganda yung sa trabaho. Pero yung kanyang love life, hindi maganda si love life, okay? So, I also says, hindi niya nahanap si the one for him or her. At dahil dito naiyak siya. Kasi lahat ng mga namimit niya, mga karmic at saka toxic, napaka-immature. At I feel na hindi sila nag-resonate kasi kung sino man yung natanong mo sa akin, napaka-balance niya, honestly. So, we have this one. Here, we also got the touch in reverse. So far, sa kanilang, I feel na makasarili yung kanyang partner, honestly speaking. At with the touch in reverse, I feel na nagagalit siya madalas. Okay, ayaw niya ng intimacy with this person kasi nga na-detect na niya na gagawin sa kanya is gagawin siyang stuck by using a baby or something. So, we have this one in either way. I feel na itong taon na tumataas ang senses, honestly. So, yeah, the butterfly here, and we also got our gateway in reverse. Don't worry, guys, hindi sila magkikita. Okay, kasi there will be changes that's going to happen. Meaning lang nun, itong taon na to, pipiliin niya yung magandang option na iwanan yung toxic relationship. Okay, or yung manggagamit sa relasyon. I really sense that this person does really have a strong vibe, honestly.
So, I really sense na kung sino may natanong mo, siya ay upright na tao. And really having this caring vibe. Pero kung nakita niya na hindi maganda yung intention mo sa kanya, may potential siya na humiwalay. Okay? Another dimension to me. Another dimension. So, kung sino man yung karelasyon niya, guys, karmic. Okay? Karmic yun at hindi niya talaga dapat maging karelasyon. So, mangyayari niyan, alam naman niya yung judgment niya. Nasa tama naman yung kanyang napapansin. So, mangyayari niyan is mag-iwalay sila dahil itong taong karelasyon niya is karmic. Okay? So, hindi siya kontento, maghanap yan ng iba. At talaga magbibigay sa kanya ng pagmamahal kasi ito yung gusto niya. Okay, kung magkakaroon man siya ng anak, gusto niya sa tao mapagmahal at hindi sa tao na manggagamit. Okay, so wala, nag-iwalay silang dalawa, so you can see. Pero yung kanyang kapartner, pagpipilitan yung kanyang sarili sa iyong person. To be honest with you, at nag-aantay itong tao na to. Kasi, I really sense itong tao na to talagang iniisip niya na talaga maiging sila. Hindi yan naisip na iwanan siya ng taong ito. Pero kung sino man yung natanong mo sa akin, this person is definitely divinely guided. To be honest with you. Kaya siya aware na kung sino yung karelasyon niya, sinungaling yun, at hindi talaga love yung kanyang nasa sense doon. Kundi itong tao na karelasyon niya is somebody that will use him or her dahil sa kanyang kayamanan. Kaya kung sino man ito natanong mo, maghanap talaga siya ng lover na talaga magpapakita sa kanya ng pagmamahal. At I feel na naiyak siya dahil dito kasi di pa niya nahanap to eh. Kung sino talaga yung para sa kanya. I feel na yung dapat niyang gawin is huwag siya magmadali na magkarelasyon kasi first of all, na sense ko, nasa online dating niya nakikita to eh. Okay, itong karelasyon niya. So we got this one. So whomever your person is, this is somebody who's really slow with regards sa relationship. Kasi I feel like whomever this is, mahilig siya mag-observe, honestly speaking. Kasi yun nga, maganda yung kanyang judgment. So far, hindi niya pupuntahan yung kanyang karelasyon. Kasi this person already know na yung kung sino man yung karelasyon niya, sinungaling at hindi mabuti yung kanyang intensyon sa relasyon at hindi talaga mapagmahal. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng coffin card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano nangyayari ngayon sa iyong ex. I feel na bala kanyang guluhin sa iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. And I feel ko din na masakit sa left hand yung energy. So, ibig sabihin nun meron siya negative emotions sa'yo. At I really sense na kinamumuhian ka niya. And na-sense ko rin na nagtatangka siya. Very interesting. I feel na meron kang passion sa ginagawa mo sa ngayon.
At I feel na kung sino man ito, nagsisinungaling siya sa social media. Na-sense ko rin na pinatrabaho ka niya at pinaasa. Clarify ko yung cards. I feel like you work very hard. At itong taon na to ay makasarili. Okay? I feel na backstabber siya. So, mainam na wag mo na lang siya pansinin. Okay? So, I feel na wala rin siya magawa sa kanyang buhay. Kaya siguro ganito na lang yung kanyang ginagawa na nainira sa'yo. At I feel na naiyak ka sa ginawa niya kasi ang bigat ko naman ang ginagawa niya sa'yo. So, siguro dati kayong magkaibigan, to be honest, okay, pero tong taon na to, I really feel na nagsisinungaling siya. Kakalat siya ng chismis about you. And I really sense na itong taon na to, nakaranas siya ng pagmamahal mo somehow. As a friend can be, or can be lover too. Just take which resonates and leave what doesn't. And naiiyak ka kasi yung ginawa niya, binatray ka niya. Pinag-iwanan ka ng mga tao dahil sa mga pinagsasabi niya sa social media or kung kani-kanino man. So, nangyari dito na iwan ka mag-isa, as you can see here. Okay? Etong taon na to, I feel na hindi pa siya tumitigil sa ginagawa niyang paninira. So, yung payo ko na lang sa inyo guys, huwag niyo siyang pansinin, okay? Lalo lang kayong madidistort at magiging ganito yung energy niyo, so huminahon na lang kayo. Huwag kayong mag-alala, yun ang sa sense ko na gusto sabihin sa'yo ng mga guides mo. Okay, mga anghel. So, you have the voice and death. So, kaya niya to ginagawa kasi gusto niyang i-ending mo yung iyong career. Kasi maybe this person is somebody na ayaw ka niya talagang umangat with regards sa iyong career or can be sa iyong negosyo. At baka nakita niya kasi yung potential mo na mag-grow ka sa ganong larangan. Kaya ginagawa niya is sinisiraan ka niya para mawalan ka ng audience. Okay, so itong taon na to, hindi pa rin siya tumigil. So, paulit-ulit yung ganitong message, okay? So far, you don't have to worry kasi yung mga tao talaga na makakapansin na mapagmahal ka ay yung mga tao mag-i-stay sa'yo. Yung mga tao na hindi ka lubos sa kilala at saka talagang yung mga taong nauuto ba, yung mabilis, uuto. Yung hindi mo na nila titingnan yung sa kabilang side bago sila mag-judge. Ito yung mga tao na actually parang naging against sa'yo. Yung mga tao na ganon. So, let's see what else do we have here. So, ito yung kinaiinisan niya. Nakikita ka niya kasi na kumikita sa yung ginagawa at hindi ka tumitigil sa yung work, as you can see. So, as I told you, yung taong ito na ex mo, ganun siya na, feeling ko may topak siya. So, may narinig tayong aso. So, ganun yung kanyang vibe. Na nakikipag-away siya, naiinis, etc. Okay, nagpapapansin. So, you have the loss, meaning, itong taon na to, wala sa tamang katinoan at pag-iisip din. Kaya bilin ng Panginoon, huwag mo siyang papansinin, kasi sa oras na pinansin mo siya, madedepress ka lang. Okay? At saka isipin mo na lang na yung mga tao na nasa wastong pag-iisip, hindi sila susunod sa taong ito kasi yung vibe is napaka-hateful. To be honest with you, dito pa lang, yung mauto lang nila yung kagaya din nila na wala rin sa tamang pag-iisip. Okay? Or mabilis mauto. Yung ganun ba? So, you have the coffin card here. It says, endings bring you beginnings, and we have the growth, change, liberation, and transition. So, yung energy ng ex mo sa ngayon is kinda like rebellious yung energy, okay? At saka yung gusto niyang mangyari is yung mag-ending yung iyong career at masira yung reputasyon mo.
Kaya nagpapatuloy pa rin siya sa paninira sa'yo. So far na sense ko rin na block ang kanyang throat chakra. Actually, hirap ako magsalita sa kanyang energy, to be honest with you. Dahil ginagamit niya yung kanyang voice sa masama, kaya pinipin down siya ng langit. Binablock nila yung kanyang throat chakra kasi hindi maganda yung ginagawa niya. Anyway, let's see what else do we have here. So, I feel like marami siyang kaaway, to be honest with you, sa social media. So, you have the crab here, okay? Isa sa dahilan, guys, kung bakit niya ito ginagawa sa inyo, dahil meron siyang crab mentality attitude. Ayaw niya nakikita na umangat yung mga tao, so para hindi umangat yung mga tao, sinisiraan niya yung mga tao. So, we have this one in easier way. We also have this one in reverse. So, suggestion ng mga anghel, iwasan mo mag-posting. To be honest with you. Kasi I feel like baka gamitin niya yung pinapost mo against sa'yo. Okay? So, yung layunin niya is i-hate ka ng mga tao at maging cautious yung mga tao sa'yo. We also have the wow in reverse. We also have betray. So, ginagawa rin niya to para mawala yung wow factor mo sa ginagawa mo. Okay? So, far until now, this person definitely betray you behind the scenes. Which is sad na hindi siya tumigil, guys. So, you have the treasure here. We also have this one. So, siguro, kaya nabanggit ang mga anghel, iwasan mo mag-brag posting. Kasi maybe you're saying about it kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. At ginagawa niya is pinipigilan niya yung mangyari kasi nga meron siyang crab mentality na pag-iisip. Okay? Which is not good. Definitely. Yung motive niya dito is maalis yung treasure mo. Kung ano man yung iniisip mo venture. So, you also have the dream in easier way. Ibig sabihin lang noon, ayaw ng tao na to na ma-achieve mo yung iyong dream. So, let's see what else do we have here. I'm sensing money problem and illusionist is also what I sense. Nasense ko yung masakit sa ulo yung energy. Panay siguro siya sa iniisip niya kung paano ka patutumbahin, okay? Ito pa lang nakita nyo na gusto niya maging stagnant ka with regards sa iyong career at mapag-iwanan ka kagaya nito. So, let's see what else. I feel na kung sino naman to, guys, madaldal ito, parang feel ko rin, guys, para siyang naka-drugs, honestly. O baka naman nasa addiction na siya, kaya gano'n na lang. So, itong tao na to, kung ano yung ginagawa niya sa ngayon, nangyayari, sinisiraan ka niya, kasi nakita niya na kung nung meron ka, nakafocus ka doon. So, yung gusto niya mangyari is, ialis mo yung sarili mo sa ginagawa mo. So, kaya patuloy siya sa pagsasabi na masama sa'yo kasi so far, kumikita ka sa ginagawa mo at dahil doon, naging balance ka with regards to your money. So, itong taon na ito yung nangyari sa kanya, wala siyang opportunity na kagaya nun sa'yo. I feel na dahil doon naiinis siya at saka gusto kanyang pabagsakin. Dahil hindi siya emotionally fulfilled sa kanyang buhay. Samantalang ikaw, may money ka, so you can see here, meron ka pang love life. At I feel na minamahal ka ng mga tao sa iyong paligid, okay? So far, yung maganda nangyayari dito, guys, is definitely kung may mga tao man na blinded about sa'yo, meron ka naman following, honestly, at pinamahal ka sa ginagawa mo. At dahil dito naiinggit siya, kaya pinipilit niya na yung mga tao i-hate ka. But whether they like it or not, honestly speaking, mag-i-stay ka sa ginagawa mo, as you can see here.
At yun na, yun yung bagay na hindi niya maaalis. Kasi yan talaga yung destined mo or diyan ka dapat talaga. At hindi ka dapat maalis dyan. So kaya siya broken-hearted at saka kung may nakita ka man or narinig na nabanggit niya about you, I think it will not definitely hurt you. Okay? Agad na mawawala yan. So, let's see kung ano yung kanyang karma kasi based on your reading, patuloy itong tao na to sa paggawa ng masama against sa'yo. Kaya siguro iniwan mo siya dahil nga sa kanyang karmic energy at ganun din sa kanyang attitude na grab mentality. Another dimension to me. So, kung may karelasyon ka man guys, gusto niya sana na magkaroon ng third party situation yung relationship. Itong tao na to talaga may galit sa'yo kasi nasisense ko rin yung sakit sa tiyan na energy. So, ibig sabihin kasi nun is talagang anger. Okay? Pero, weird. Guys, okay? Hindi ko kasi nakita dito kung ba't siya nagagalit sa'yo. Yan, napansin ko lang na kinainisan niya ay umaangat ka sa ginagawa mo. Maybe because of the reason na, yun nga, parang maisayad na ayaw ka niya umangat. Okay? Kakaiba. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, ito yung kanyang karma. So, yung kanyang karma, aawayin siya ng mga tao as you can see here. I feel na pagkakamalan din siya mangkukulam, honestly speaking. So, with regards to you naman, you're being protected at saka may mga tao talaga na magtatanggol sa'yo because they are seeing you as an upright person. Which is nice, okay? So, sa ginagawa mo, kikita ka. As you can see here, at itong tao na to siya yung magkakaganito na mamamroblema sa mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Remember in your reading, kung meron ka man narinig na sinabi niya, agad ka maka-move on. Siya naman kung may binuli siya, may sinabing masama sa kanya, mananatili yun sa kanyang isipan. So kaya pala na-sense ko sa kanyang vibe, masakit sa ulo, dahil natatandaan niya lahat ng negative comments na binato sa kanya ng mga tao na pinagtanggol ka. Okay, so hindi ka niya maaalis sa iyong pwesto. Kasi yung bagay na nakadestino talaga para sa'yo. So, yung karma niya, as you can see here, may mga tao talaga na pagsasabihan siya. Okay? At I feel na naiyak siya dahil doon, to be honest with you. So, with regards naman sa Knight of Pentacles in reverse, I feel na mamalasin siya with regards sa work. Kapag nagkaka-work siya, madalas siya matanggal sa work, honestly. At hindi lang yun, masama yung sasabihin sa kanya ng kanyang boss. Talagang diretsuhan na statement and this is something na bloody honest. Honestly. With regards sa sword na yan. So anyway, that's it guys. With regards to your reading, I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. So pumili na love call card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano nangyari ngayon sa iyong ex. Siguro sa ngayon nakikipag-away siya sa social media or sa mga tao sa paligid dahil sa ingay na naririnig ko sa background. Okay? So, sign kasi yun. So, I feel na gusto nang sabihin ng Panginoon na manatili kang mahinahon sa iyong buhay at huwag mo nang pansinin kung sino man tong si ex mo. I feel like for some of you, this could be your ex-friend. For some can be ex-lover. So take which resonates and leave what doesn't. Alright? Another. I feel na kung sino man itong tinanong mo sa akin, mangkukulam yung kanyang energy. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information.
I feel like kung sino man ito guys, pinatrabaho ka niya. I'm not quite sure if you're aware. At I feel na ginagamit niya yung larawan mo para, I'm sensing na ginagayuma ka rin niya behind the scenes. This person could be manifesting you back pero ayaw mo na sa kanya. Okay, kaya pala. So, it may resonate for some kasi yung dahilan nun, yung iba sa inyo, may iba na kayo. Kaya hindi mo siya pinapansin or hindi talagang may epekto kahit ilang beses ka pa nilang kayumahin or something. Okay? I really feel na nawalan ka na talaga ng gana or hope about this person. So, tinan natin kung ano nangyari ngayon sa kanyang buhay. So, as I told you before, na talagang tinatry kanyang i-manifest. Pero hindi ko nagustuhan dito guys, yung kanila kasi intention is gamitin ka with regards sa yaman. Maybe they could be assuming that you have a lot of money at feeling nila na kapag naging karelasyon mo sila, gagawin ka nilang stagnant gamit ang baby. Okay? I'm really sensing here na may galit ka na energy sa kanila kasi maybe you're aware about this or alam mo na user sila kaya ayaw mo na sa kanila. Next that we have is this one. So far, to be honest with you, maganda kasi pinaprotektahan ka ng Panginoon against this person. Kasi kung sino man siya, ano nangyari ngayon sa kanyang buhay, walang patutunguhan. Kung sakali nag-post siya na may nararating siya sa buhay, it's just an illusion. At sinungaling yung kanyang energy, honestly speaking. Kaya ka pinaprotektahan ng Panginoon sa taong ito. Kasi yung balak niyang gawin is anakan ka para magkaroon siya ng benefit sa iyong yaman. Next that we have is this one. Kasi kung sino man tong tao na to, siguro sa ngayon siya ay homeless or pwede rin sa ngayon siya ay naghihirap at kailangan yun ng tao sa kanyang buhay para siya umangat sa kanyang buhay. So itong tao na to, I feel na talagang umaasa siya sa kanyang partner or lover kung magkakaroon siya. Kaya niya tinatry na kontrolin yung lahat, ginagayuma ka or so forth para makuha ka niya. Pero hindi ka nga niya makuha, lalo na kung may karelasyon ka na, as you can see here. So, I feel na ito yung siguro balak niyang gawin, awayin yung lover mo kung may lover ka man, honestly speaking. Kasi I sense here na itong tao na to aware na ayaw mo na sa kanya. So, kung wala ka man karelasyon, guys, yung mangyari nito is ito yung alam nilang mangyayari na kapag hindi ka nila ginayuma or something, magkaaway kayo. Kasi first of all, wala ka ng gana sa relasyon. Kaya ginawa nilang solusyon is gayumahin ka para maakit ka at walang away na mangyari between the both of you. So, full stall pa rin ang asoy na sa sense ko. I would say na maybe kung magkita kayo, mag-away lang kayo, honestly. So, alam nila yan na magagalit ka lang kapag nagkita kayo or nag-usap. So, anyway, ito nga, kung alam nila may karelasyon ka, nagagalit sila. As you can see. At talagang pinag-iisipan nila, paano na? Paano ko ito maaagaw sa kanyang karelasyon sa ngayon? And we have the blessing. So, guys, okay? Kung sakali man na meron kang blessing, may money, may career, meron ka pang lover, talaga ang balance mo ngayon at maganda nangyari sa iyong buhay. At itong tao na to, you know, wala nangyayari sa kanyang buhay at palaasa siya. To be honest, at naiinis siya kasi hindi ka pumupunta sa kanya or hindi mo siya pinapansin. To be honest, at na-stress siya kasi nga walang epekto yung ginagawa niyang panggagayuma sa'yo gamit yung iyong picture. Yan na nasa sense ko. I feel na yung basa niya buhok. I'm not quite sure why paano siya nakakuha ng buhok. Okay, anyway, so you have to forgive here. So, yun nga, nainis nga siya kasi nga hindi mo siya pinapansin, nakafocus ka sa yung work, okay? And I feel here na malungkot sila kasi nga, yun nga,
hindi ka undecisive. I feel like ikaw yung tao na straightforward kung anong gusto mo talaga sa relasyon, honestly. And I'm sensing na you learned your lesson already at hindi talaga itong tao na to ay mapipili mo. Okay, gusto mo sana upright na tao. I feel na ito yung perspective nila sa'yo, guys. Akala nila mayaman ka. At saka okay yung work mo. Honestly, kaya gusto nila makuha ka para gamitin ka nila sa pera. Okay? So, kasi naman to, makasarili siya. And, you have no friendship here. So, isang ginagawa niya solusyon is magtanong sa barkada niya kung ano yung gagawin niya para makuha ka muli. Okay? So, I really feel na talaga na-stress sila, guys. Okay? Kasi hindi mo nga sila pinapansin. So, you have the chosen and promise. So, as I told you, some of you could have a lover already. Honestly. Kaya, yun nga, nakafocus ka lang sa iyong lover at ganun din sa iyong work. So, nangyari naman kay ex, ikaw yung kanyang pinili na lover. Okay? Nakafocus lang siya sa'yo at hindi sa ibang lalaki or babae kasi ikaw na talaga yung pinili niya makarelasyon. So, kaya ikaw yung kanya minamanifest. Pero, sad to say, hindi mo siya pinapansin. Sad to say in their end, okay? Dapat hindi na lang sila mag-focus sa'yo. So, we have the love call card. It says here, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Baka kasi ganito yung ginagawa nila sa social media, okay? Na baka, nagpapapansin sila sa social media pero hindi mo pinapansin, okay? So, nangyaring away, baka naman sinasabihan siya ng kanyang friends, kasi may nakita tayong friends dito. Baka sinasabihan siya ng kanyang friends, okay? Kung totoo bang ikaw na yung kanyang pipiliin. Okay, kasi siguro sinabihan siya ng friends na ayaw mo na at saka busy ka lang sa work at may karelasyon ka, siguro hindi nabanggit ng barkada kaya siya nalulungkot kasi, siya lang yung may gusto pero yung mga tao sa paligid, including you don't want another connection with this, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. So we have our sense has changed in either way. So ibig sabihin nito, guys, is nag-iba na yung sense of taste mo with regards sa love life. At hindi na itong tao na to yung trip mo. So, kaya nawala na yung love mo para sa kanya kasi maybe matagal na kayo magkarelasyon noon. Nag-ending na, lumipas yung maraming panahon at hindi na siya yung gusto mo. So, you have the red flag in reverse. We also have this one here, okay? So, kaya nagugustuhan, guys, kasi ko yung tao na walang red flag, as in, mabuti kang tao, at hindi siya talaga cautious. Alam niya na authentic ka, at alam niya na kapag magkarelasyon kayo, talagang loyal ka, mapagmahal, and so on. Yung isa pa na gustuhan niya, is nakita niya yung potential mo, na yayaman siya dahil sa yung kayamanan. Or maybe sa inheritance din, honestly. So, you have the tears here. So, malungkot siya. Kasi hindi naayon sa kanya yung mga pangyayari. Okay, parang pinaglalayo ba kayo ng Diyos? Yun yung kanyang pakiramdam. Next that we have is loose. I feel like with this one, siguro nasabihan niya yung mga barkada niya about this. So, gusto niyang bumalik sa'yo, pero yung barkada niya ayaw. Okay, kahit yung mga kapamilya niya. So, you have the loose in reverse, and we also have the seek, okay? So, this person is actually seeking you, pero ayaw mo na sa kanya. Hindi mo siya hinahanap, honestly. And we have this one. And we got the no in either way, okay? So, I really feel na gusto niyang pagpilitan yung sarili niya sa inyo, guys, okay? I kinda feel na magbabalik itong ex mo para maging kayo uli. But it's really up to you if you will give them a yes or a no. Honestly, pero strong potential na
Ayaw mo na sa kanya. Kasi lalo na, guys, na hindi maganda yung kanyang motive. Hindi ko talaga nasa-sense dito na talagang genuine yung pagkagusto niya sa'yo dahil sa love. I feel na gusto ka lang niya dahil sa money. To be honest with you. At yun din siguro yung dahilan ba't kayo naghiwalay? Kasi manggagamit siya. Okay? Hindi naman maganda yun. So, tingnan natin kung ano pang meron. So far, single siya. Ayan na nasa sense ko. At wala siyang gustong ibang lalaki or babae. Ikaw lang yung kanya nasa isipan. I feel na itong tao na to, wala siyang permanenteng trabaho. At naiinis siya dahil doon sa kanyang buhay. At I really feel na may naninira din sa kanya, honestly speaking, sa social media. Kaya pala na-sense ko kanina may mga away, okay? So, yun din siguro yung nangyayari sa kanyang buhay sa ngayon. So, anyway, kung sino man ito, guys, okay, ikaw lang yung nasa isipan niya. Kasi, for this person, you know, ikaw talaga yung nahihigit sa kanyang perspective, ha? Yung nahihigit sa mga options na naisip niya. At, yun nga, hindi kanya makuha, honestly, nasa panaginip ka lang. So far, meron nga siyang work. Pero, matagal yung takbo ng money. Meaning, hindi siguro siya nakaka-save ng money doon. Okay? But yet, with regards to this one, maganda naman actually, career. Talagang hilig niya yun. And, I'm sensing na sa ngayon, minamanifest ka niya. Pero, hindi mo na siya mahal. Hindi mo na siya trip. Okay? So, gusto kanyang kausapin. Minamanifest niya yun. Na mag-usap kayo. So, as I told you, kinagayuma ka niya para ikaw yung mag-message, honestly. So, baka blinak mo siya, kaya kanya minamanifest para i-unblock mo siya. So far, I kinda like feel here na kaya ka rin niya nagugustuhan kasi mapagmahal ka at upright ka na tao. At saka yung gusto niya is kampante siya dahil walang red flag. Kung nagmamahal ka talagang authentic, okay? At I feel na hindi ka rin madamot, nagbibigay ka ng kayamanan sa may hirap, which is nice, okay? And anyway, itong tao na to, yun nga, makasarili siya. Honestly, yung balak niyang gawin is lusayin yung pera mo, as you can see here. And I feel na naging kayo naman before, pero yung malungkot neto guys is talaga hindi kayo natrato ng maayos. So baka nung past pa ginamit ka na niya. Okay, if na naiyak ka pa rin kapag naaalala mo, hugs to you. So take some time to heal. Okay? So far guys, tingin niya sa inyo ay blessing ng Panginoon sa kanya dati. Yun, kaya kayo pinaglayo ni God kasi hindi na just yung ginagawa niya sa inyo. At saka itong tao na to masyadong makasarili. At saka I really feel na mga agaw ng yaman mo, yun ang nasa-sense ko rin. So, tingnan natin yung karma kasi so far nakita ko dito, ginagayuma ka. Okay, hindi maganda yun, honestly. So, let's see ano yung kanyang karma. I really feel na magagamit itong taon to. So, baka ipapakita sa ating karma is yung karma rin niya kung ginamit niya kayo dati. Okay? So far, okay, pabagsak yan nasa sense ko. So, yung kanyang karma guys, okay, hindi magmamanifest kung na yung minamanifest niya. Hindi ka niya makukuha. To be honest, talagang wala ka na talagang pagmamahal sa kanya kasi sobra na yung ginawa niya sa inyo para naubos sa yung pasensya mo. Okay? Isa sa kanyang karma making heartbroken siya kasi hindi mo nga siya papansinin and you're just busy
focusing on your life, achieving your goals and your dreams. So, dahil dito masasaktan siya, kasi with the judgment in reverse, ibig sabihin lang nun, hindi mo na siya tinitignan as one of the options with regards sa love life, honestly speaking. So, yun nga, lumayo ka. I feel na naglalasing itong tao na to, kakaisip sa'yo. Okay? I feel na meron ding betrayal na mangyari sa kanyang buhay. At dahil doon, nagkakaroon ng downfall sa could be career. Okay, yun nga, career nga. Kaya siya nawalan ng money. Okay? So, kung magkakaroon man siya ng karelasyon, I would say na hindi yan tatagal. At maraming lihim doon. At maiyak siya kasi hanap-hanapin niya yung pagmamahal niyo at hindi niya yung makikita sa ibang tao. Okay? So, yung kanyang karma, guys, kung ano man ang pinadama niya sa inyo na nanggagamit siya sa inyo and so forth, mararamdaman niya yan sa ibang tao. At marirealize niya na ganito pala yung pakiramdam na ginamit. Okay? So, magkakaroon sila ng lover. But that lover, hindi yan maglalast long. Kasi yung sikreto ni lover niya, mabubunyag at kapag nabuking, maghiwalay sila. Kasi yung darating na lover niya is someone na kagaya nila na manggagamit. Okay? So that's it, guys. With regards to your reading, I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.